Food and Fellowship Episode 35. Grabe yung sashimi dito, ang laki. Ay, di ba pangarap mo yan? Makasama ka sa vlog. Dahil tinggal dito uruan. Ang sarap nito. Pinakamasarap na buko pandan. Buong ano. Yung coffee jelly nyo po. Ano po masasabi nyo, birthday boy? Ano masasabi nyo, birthday boy? Wala akong masabi. Pag po nagsalita na susukan mo.
Ang gandito na eh. Tatimbang na. Ginawa na yun sa Facebook. Hanggang saan ka, ano yun, sa kaligtasan. Hanggang liit. Aya-aya ka pa sa ganyan eh. Ito tamis. Ano masasabi niyo pa na natin ngayon? Ay, picture na kayo. Medyo. Sinabi ng Biblia sa Kawikaan chapter 11 verse 25, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Nalulugod ang Diyos kapag tayo ay naglilingkod sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay. Ang mga sakim o madamot ay madalas na hindi pinapansin o binibigyan, sa kadahilanan na mas masarap magkaloob sa taong marunong magbigay. Sa buhay, kadalasan ang mapagbigay ang nakakakuha ng tulong at suporta sa panahon ng kanilang pangangailangan. Ito ay likas na prinsipyo na laging nananaig. Halimbawa, ang isang kumpanya na nagbibigay ng sapat na benepisyo at sweldo sa kanilang mga empleyado ay kadalasan umuunlad at nagtatagal dahil nakikita ng mga tao na mabuti at mapagbigay ang may-ari nito. Nananatili na naglilingkod at positibo ang mga tao sa isang bukas palad na pamamalakad. Madaming bagay tayo na maaaring ibigay o itulong sa ating kapwa. Ang ating oras, kalakasan, mga kakayanan, karunungan, salapi, material na bagay at iba pa. Inaasahan tayo ng Diyos na maging mapagbigay, hindi nagpipigil sa pagtulong. Kung paanong ang mga bagay na ating tinatanggap ay galing sa mapagbigay na Diyos, dapat lamang din tayo na maging mapagbigay at maging daluyan ng kanyang masaganang pagpapala.